Ibang klase talaga itong dayuhang itong tiga Netherlands. Akalain nyo, narito raw siya sa Pilipinas para i-alok ang kanyang sarili sa mga gustong magkaanak. Pantasya ng ilang mga Pilipino dahil na rin sa impluwensya ng Western culture ang pagkakaroon ng anak na mestizo o mestisa. Pwede ring may blue eyes at natural blonde hair. Ang pantasyang ito kaya na raw maisakatuparan ngayon nang hindi kinakailangang makapangasawa ng dayuhan. Dahil may ilang foreigners pumupunta pala ngayon sa Pilipinas hindi lang para mag-travel o mamasyal, pero para na rin maging sperm donor. Ang kanilang mga kliyente, single na babaeng gustong magkaanak o hindi kaya mga mag-asawang hirap magka-baby. Ang kanilang transaksyon nagaganap lang sa mga private group sa Facebook. Magbibigay sila sa iyo ng similya nila, tapos ikaw mismo yung mag-i-insert sa sarili mo. Yung second way is yung natural, which is mayroong pagtatalik. Tawagin na lang nating George, ang 26 anyos na Dutch national na ito. Single, matangos ang ilong, ang mata brown. Sa unang tingin, wala siyang pagkakaiba sa mga bakasyonistang foreigner sa ating bansa. Pero ang sadya raw talaga ngayon ni George, ang Northern Luzon, hindi para mamasyal, pero para katagpuin ang mag-asawang hindi na raw magkakaanak. Taong 2017 pa raw nung nagsimulang maging sperm donor si George sa kanyang bansa sa Netherlands. At 5 na raw ang nabigyan niya ng anak. Well, it's quite common in my country. There's a lot of sperm donors. And well, I help both lesbian couples who obviously, they're two women, so they cannot make children together. Also, married heterosexual couples that they cannot make babies, like the sperm quality is bad. And there are also some single women who contacted me, who told me that they had very bad relationships with men. They've been abused, and that's why they wanted to have a baby, but without a man. Well, I have helped from ages 24 to 39. Do you keep track of them? Oh, definitely. They send me pictures. Sometimes a video call. It depends on the parents. Hanggang nalaman niya na in-demand din siya sa Pilipinas. Well, I just wanted to go to the Philippines. I want to stay here. I want to find a job. Dito na siya nagpa-member sa isang private group kung saan agad din siyang nakatanggap ng mga inquiry. They told me I'm guapo. So. Well, because they seemed a very nice couple. Like I talked to them, I've seen the pictures on Facebook. I was talking to them and they said, we'll fly you here and we'll treat you nicely. We'll get you a hotel at the beach, we'll make sure you're well taken care of. Hanggang lumipad na nga siya sa Pilipinas. Nito lang Nobyembre, gamit ang kanyang tourist visa. At sa loob ng 4 na buwan, meron na raw siyang 3 mga Pilipina na natulungan na pare-pareho na raw ngayong buntis. Paglilinaw niya, wala siyang ginagawang sexual contact sa mga ito. Sperm lang niya o semilya ang itinuturok sa mga babae o yung prosesong artificial insemination. They're quite well off. They have a big house, car. If I help them, then the children they're going to be taken care of well. Ang sadya ni George sa araw na ito, itago na lang natin sa pangalang Grace. 9 na taon na raw kasal si Grace sa kanyang mister na malaki ang agwat sa edad sa kanya. Kaya hindi raw sila magkaanak. Natali na siya, na bisectomy na siya. Tanggap ko yun before kasi bata pa ako noon. But now that I am on the age na tumatanda na, parang gusto ko rin maranasan yun, na magbuntis, magkaanak. Naghanap daw ng paraan si Grace hanggang nakarating siya sa isang private group sa Facebook kung saan nakita niya ang post ni George. May itsura siya. Kasi sa totoo lang, yung iba kasi parang nakakatakot kasi yung iba gusto natural method. Syempre ako, may asawa ko. Ayon kay Grace, kung sakali, malaki ang matitipid niya kapag nakuha niyang sperm donor si George. Kumpara sa in vitro fertilization o IVF clinic o sperm bank siya dudulog kung saan pwede siyang singilin ng mula 200 to 500,000 pesos kada shot. Samantalang kung si George, ang kailangan lang daw, sponsoran ang pagbiyahe niya at bigyan din ng tip. Lodging niya, yung food, may tip din. It ranges from 15,000 to 30,000. Inask ko siya, what about HIV testing? Sabi niya, sure. Ang bilis ng sagot niya na sure. I can send you also the copy of my HIV test. And when the hormone strips will say it's time, we will inseminate. The best way to get the highest chance of success
good food, healthy food, exercise. Gayunman, nung papunta na si George, si Grace, aminadong may mga agam-agam, lalo na sa mararamdaman ng kanyang mister. Sa totoo lang, napipil ko naman na parang ayaw niya. And I know na na-hurt ko rin yung feelings niya. Kasi from the very beginning, nung kinasal kami, di ba, alam ko naman na hindi siya pwede. Lots of women, they change plans. Ngayong paparating na si George, matuloy pa kaya ang transaksyon nila ni Grace? At higit sa lahat, legal ba ang kanilang ginagawa? Susunod na! Nitong Huwebes, bumiyahe ang sperm donor na si George papunta sa norte. Ang kanyang kliyente, si Grace, na hindi na raw magkakaanak pa sa kanyang mister kung nung una, pursigido siya. Ngayon, may agam-agam daw sa nararamdaman ng kanyang mister. Sa totoo lang, napipil ko naman na parang ayaw niya. And I know na na-hurt ko rin yung feelings niya. Lots of women, they change plans. Ano kaya ang magiging desisyon ni Grace? Itutuloy pa rin daw niya ang plano. Habang andun pa ako sa age na pwede pa, I know that when we have our own baby, even though through this process, I know that it will add additional spark or enjoyment sa family. Matapos makapagpalagayang loob, naghiwalay na ang dalawa ng kwarto. Si George nag-harvest ng kanyang semilya o sperm. Well, I have a cup, a sterile container that I will use to put my sperm in, and then afterwards I have a syringe, and then I will just put the syringe in the cup, and I will give it to the woman. Thank you. And the woman can inject herself right away, because if it's too long in the container, the sperm will die. Binigyan niya na ako ng specimen niya. So I need a syringe. Siyempre dapat bago. Ang sperm ni George, ibinigay niya kay Grace na dali-daling naglipat nito sa hiringgilya. At saka niya ito in-inject sa kanyang sarili. Sabi niya, if this won't work, you need to be checked by an OB to see, kung may problema. If the OB said go, I will still help you. Pero ang ganitong kalakaran at proseso hindi inirekomenda ng ilang mga doktor. Ang artificial insemination kasi mas mainam pa rin daw kung sa mga ospital o klinika gagawin. Bago magkaroon ng tinatawag na donor sperm, ang daming process muna yung magdo-donate ng similya. Ang acceptable dito sa Philippines regarding artificial insemination is ang dapat gagamitin mong similya yung sa husband mo. Meron naman, kung titingnan natin sa ibang bansa, meron artificial insemination using the donor sperm, which is yung donor sperms dito sa Philippines hindi acceptable. I wouldn't worry about that. I'm not doing anything bad, I think. Hindi acceptable yun. Yung marriage na sinasabi natin is for love and procreation. Ibig sabihin, yung procreation, dapat sana kasama yung love. Commodification of life. Ano ibig sabihin nun? Ang buhay ay binebenta mo na. Napaka-importante na para sa bata na alam niya may pinanggalingan siya. So yung pagpapaliwanag ng pamaraan kung paano siya dumating, natural man or naampon siya or insemination, ito yung pagpapaliwanag ng magulang. Huwag tayong magsisinungaling kasi nalalaman ng bata yan sa tagal ng panahon. Pero meron nga bang nalalabag na batas sa Pilipinas si George? Doon sa ating Philippine Immigration Act of 1940, very specific po yung mga nakalagay doon. Example po, kung siya po ay naka-tourist visa, limited lang po ang activities niya sa health, business, and pleasure. At maaari pong ma-deport ang isang foreign national kung mapatunayan po na meron siyang violation po sa ating batas. Kasabay po niyan, blacklisting din po ang kapalit. I know that I cannot do business here. I cannot do money. In that case, I will offer it for free. Kontrobersyal sa Pilipinas ang mga alternatibong pamamaraan ng pagkakaroon ng anak. Pero paliwanag ng mga gumagawa nito, gusto lang nilang makatulong o matupad ang kanilang mga pangarap na makabuo ng pamilya. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.